Annyeonghaseyo mga Chingu! Welcome po sa Wikang Korea. Dati po akong EPS worker sa South Korea at gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan sa basic Korean language. Ito po ang sagot sa Lesson 79. Who do you have an appointment? Kanino ka mayroong appointment? So ang sagot, translate sa Korean ay 누구랑 약속이 있어요? 누구랑 약속이 있어요? Who do you have an appointment? Kanino ka mayroong appointment? So, 누구, who, 랑 is with or and. 누구랑. Kung ita-translate natin sa English, with who or sinong kasama. So, 누구랑 약속, 약속 is appointment, subject marker na din 있어요. 있어요 or 있어 is have. So, who do you have an appointment? 누구랑 약속이 있어요? Dito naman po tayo sa Lesson 80, Action Verbs Part 7. So marami na akong naibigay na halimbawa ng mga action verbs mula Part 1 hanggang Part 6. Pinag-aralan natin doon yung ilang mga halimbawa ng mga action verbs at kung paano sila gamitin sa pangungusap. So ilalagay ko po dyan sa comment section sa baba ang mga link ng mga action verbs or mga halimbawa ng mga action verbs na ating napag-aralan mula action verbs part 1 hanggang part 6. So ngayon dito na tayo sa part 7 at ito ang halimbawa ng mga action verbs na ating pag-aaralan. Neda, to pay or magbayad at to put out, ilabas. Chikida, to keep at to protect. So, panatilihin at protektahan. Chisohada, to cancel or kansilahin. Kesokhada, to continue or magpatuloy or ipagpatuloy. Iyagihada, to talk or to chat, magsalita or mag-usap. So, unahin muna natin itong neda, gamitin natin sa pangungusap. So, neda, to pay or to put out. Gagawin natin basic form itong neda. So, karaniwang nakikita lagi sa pangungusap ay itong basic form. So, neda, tinanggal ang da. Last bawit is e. Lalagyan ng o. Pag nagtatapos sa e, lalagyan ng o. Kung titingnan nyo, itong e, meron na siyang o. Kaya, hindi na natin kailangan pang lagyan ng o. So, ne ang basic form ng neda. Walang pagbabago. Ito namang mga pagkakonjugate ng mga basic form ay atin ang napag-aralan sa lesson 48. So, importante na matutunan o mapag-aralan ang pagko-conjugate ng da form to basic form. So, balikan nyo lang at reviewin kung paano mag-conjugate ng da form to basic form. So, halimbawa ng pangungusap gamit itong neda, to pay, magbayad. 보통 남자친구가 돈을 내요. 보통 남자친구가 돈을 내요. Normally, the boyfriend pays the money. Karaniwan, ang mga boyfriend or ang boyfriend ang nagbabayad ng pera. So, ne, pays, bayad. So, butong, normally, or karaniwan, 남자친구 boyfriend, subject marker na ga. 남자친구가
the boyfriend or boyfriend. Don is money. Object marker na ul. Donul. Sabi ko nga, meaning ng ul, ng pera. So ito namang mga object marker, subject marker, topic marker ay atin nang napag-aralan sa lesson 30. So reviewin nyo lang at alamin kung ano ang gamit ng mga ito. Dineo pays or ne. Bayad ng pera. Butong namjachingo ga dunol neo. Normally, the boyfriend pays the money. Karaniwan, ang mga boyfriend ang nagbabayad ng pera. Then, dito naman tayo sa neda to put out or ilabas. Halimbawa ng pangungusap. Pugosurul onje nel kuyeyo. Pugosurul onje nel kuyeyo. When will you put out the report? So, ibig sabihin ng put out, release, or submit. Kailan mo ilalabas or isasubmit, ipapasa. So, kailan mo ilalabas ang report? So, meaning dito ng ne is put out or ilabas. Pugoso, report, object marker na rule. Pugoso rule, report. Onje, when. Nel kuyayo, future tense. Will you put out or will put out. Ilalabas. So, neda to put out, tinanggal ang da. Then, itong verb stem na ne. So, dito tayo sa da form or verb stem na ne. Nilagyan ng real, then kuyayo para maging future tense. Nel kuyayo. Will put out or will you put out. Ilalabas. Pugosurul onje nel kuyayo. When will you put out the report? Kailan mo ilalabas ang report? Then, chikida. To keep or to protect. Panatilihin or protektahan. So, chikida, gagawin natin basic form. Tinanggal ang da. Last vowel is E. Kapag ganitong last vowel is E, papalitan natin ng yo. Kaya ang magiging basic form ng chikida is chigyo. Halimbawa ng pangungusap. Küçügül çıkıpşida. Küçügül çıkıpşida. Let's follow the rules. So, ibig sabihin dito, sundan natin ang mga patakaran or mga alituntunin or panatilihin ang mga tuntunin or patakaran. Küçügül çıkıpşida. Sundin ang mga tuntunin. Kaya follow ang itranslate niya sa English para mas madaling maintindihan. So, küçük rules or mga alituntunin or patakaran, object marker na ul, küçügül, then çıkıpşida. Let's keep or tayo na't panatilihin. Sa madaling salita, let's follow the rules. Ating sundin ang mga patakaran or alituntunin. So, chikida. So, dito ulit tayo sa da form. Or verb stem na chiki. Tinanggal ang da yung verb stem na chiki. Nilagyan ng biyop, then shida. Chikip shida. So, pag nilalagyan ng biyop, plus shida, yung verb, ibig sabihin is let's or tayo na or tara na. So, ito namang let's
or verb stem plus biyup shida ay atin ang napag-aralan sa lesson 20. So, chikip shida, let's keep. Sa madaling salita, let's follow the rules. Kyuchigul chikip shida, let's keep the rules or let's follow the rules. Sundin natin ang mga patakaran. Then another example, 친구가 약속을 지키지 않았어요. 친구가 약속을 지키지 않았어요. My friend didn't keep their promise. Ang kaibigan ko ay hindi napanatili or hindi tinupad ang kanilang pangako or ang kanyang pangako. So, 친구, friend, subject marker na ga. 친구가, friend, then 약속, promise, object marker na ul, 약속을 지키지 않았어요. Didn't keep. Hindi napanatili. So, chikida. So, dito ulit tayo sa da form. Kailangan natin itong verb stem na chiki. Tinanggal ang da, then yung verb stem na chiki plus ji anasoyo. Pag yung verb stem nilagyan ng ji ana, ang ibig sabihin niyan ay not or hindi. So pag sinabing chikiji ana, not keep, then dito past tense, itong chikiji ana, nilagyan ng sangsiyot din o, kaya naging past tense. Chikiji anaso or chikiji anasoyo. Didn't keep, hindi napanatili. So ito namang verb stem plus ji ana, o so dito past tense, ji anasoyo, didn't keep, ay atin ang napag-aralan sa lesson 18, negative tense. So, 친구가 약속을 지키지 않았어요. My friend didn't keep their promise. Ang kaibigan ko ay hindi napanatili, sa madaling salita, hindi natupad ang kanilang pangako. Then, chisohada, to cancel, or kansilahin, ito ay hada verb. Ang basic form nito ay chisuhe. So, tinanggal ang da. Itong ha, gagawin lang nating he. Kaya ang basic form ng chisohada is chisuhe. So, ito ring basic form na chisuhe ang kadalasang nakikita natin sa pangungusap. Halimbawa ng pangungusap. 약속을 취소했어요. 약속을 취소했어요. I canceled my appointment. Kinansil ako ang aking appointment. So, 약속, appointment, object marker na ul, 약속을, appointment, then 취소했어요. I canceled or canceled, kinansil ako. So, yung basic form na chisohe, nilagyan ng sangsiyot din o, kaya naging past tense. Chisoheso or chisohesoyo. I canceled, kinansil ako or canceled. 약속을 취소했어요. I canceled my appointment. Kinansil ako ang aking appointment. 회사에 일이 많아서 여행을 취소했어요. 회사에 일이 많아서 여행을 취소했어요. I have a lot of work at my company, so I canceled my trip. Ako ay maraming trabaho sa aking kumpanya, kaya kinansil ko ang biyahe.
So, hesa, company, location marker na hesae, at company or at my company, then il work, subject marker na iri, hesae iri, work at my company, then manaso, alat so. Itong mana galing sa salitang manta, to be many or alat, marami. Ito namang manta, ang basic form niya is mana. Then itong mana nilagyan ng so. Ito namang so, meaning niya sa English is so. Marami, kaya alat so. Hesae irimana so. I have a lot of work at my company, so yohengul keso hesoyo. I canceled my trip. So yoheng is trip or biyahe, object marker na ul, then keso hesoyo. I canceled, kinansel ako. So tulad ng unang pangusap, yung basic form na keso he, nilagyan ng sangsiyot din o, kaya naging past tense. Keso heso or keso hesoyo. I canceled or kinansel ako. Hesae irimana so, yohengul keso hesoyo. I have a lot of work at my company, so I canceled my trip. Ako ay maraming trabaho sa aking kumpanya, kaya kinansel ako ang aking biyahe. Then, kesok hada, to continue. So, ang basic form nito is kesok he. Sa kesok hada, tinanggal ang da. Then, itong ha, ginawang he. Kaya ang basic form ng kesok hada is kesok he. Halimbawa ng pangusap. Sonseng nimi, suubul, kesok hesoyo. Sonseng nimi, suubul, kesok hesoyo. The teacher continued the class. Ang guro ay pinagpatuloy ang klase. Sonseng nim, teacher or guro, subject marker na i, sonseng nimi, teacher or the teacher, then suop is class, klase, object marker na ul, suubul, class, then kesok hesoyo, past tense. Continued, pinagpatuloy. So yung basic form na kesok he, nilagyan ng sangsiyot din o kaya naging past tense. Kesok heso or kesok hesoyo. Continued, pinagpatuloy. Sonseng nimi, suubul, kesok hesoyo. The teacher continued the class. Ang guro ay pinagpatuloy ang klase. Then another example. Ilbuno, kumburul, kesok hagus shipuyo. Ilbuno, kumburul, kesok hagus shipuyo. I want to continue my Japanese studies. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ng Japanese or Japanese language. So, ilbuno, Japanese or Japanese language. Kumbu is studies or study. Object marker na rule. Then, kesok hagushipuyo. I want to continue. Gusto kong ipagpatuloy. So, itong kesok hada. So, dito ulit tayo sa da form dahil kailangan natin itong verb stem. So, kesok ha, ito yung verb stem ng kesok hada, plus kushipuyo. So, itong verb stem, pag nilagyan ng kushipuyo, ang meaning ng kushipuyo is want or gusto. Kaya pag sinabing kesok hagushipuyo,
I want to continue. Gusto kong ipagpatuloy. So, ilbuno kumburul kesok hagushipuyo. I want to continue my Japanese studies. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ng Japanese or Japanese language. Then, iyagi hada, to talk or to chat. Magsalita or mag-usap. So, ang basic form nito is iyagi he. So, sa iyagi hada, tinanggal ang da, then itong ha, ginawang he. Basic form ng iyagi hada is iyagi he. Halimbawa ng pangungusap. Chingu sengil patieso, iyagirul mani hesayo. Chingu sengil patieso, iyagirul mani hesayo. We talk a lot at my friend's birthday party. Marami kaming napag-usapan sa birthday party ng kaibigan ko. So, Chingu, friend, sengil, birthday, then pati is party. Chingu sengil party, friend's birthday party. Then, eso. Ito ay event location marker. So, sabihin may ginawa dito sa Chingu sengil party, friend's birthday party. Anong ginawa? Iyagi. Nagkwentuhan or nag-usap. Then, object marker na rule. Iyagi rule. Talk. Then, mani. A lot or marami. Then, hesoyo. Past tense. Did. Or nagawa. So, itong he, nilagyan ng sangsiyot din o. Kaya naging past tense. Heso or hesoyo. Did or nagawa. So, sa iyagi he, inihiwalay yung iyagi, yung noun na iyagi sa verb na he, do. Iyagirul mani hesayo. Talk a lot. Maraming napag-usapan. So, kadalasan sa ganitong mga hada verb, minsan makikita mo sa pangungusap na magkasama sila, minsan naman ay magkahiwalay, nilalagyan ng object marker sa pagitan. So, ito na nga yung halimbawa, kaya naging iyagirul hesayo or iyagirul mani hesayo. Talk a lot or we talk a lot. Marami kaming napag-usapan. So, Chingu sengil patieso, iyagirul mani hesayo. We talk a lot at my friend's birthday party. Marami kaming napag-usapan sa birthday party ng kaibigan ko. Hagkyuetehe, pumunimgwa, iyagi hesayo. Hagkyuetehe, pumunimgwa, iyagi hesayo. I talk with my parents about school. Kinausap ko ang aking mga magulang tungkol sa paaralan. Hagkyo, school, then etehe, about. So, noun plus etehe, about. Hagkyo etehe, about school, tungkol sa paaralan. Then, pumunim, parents or magulang, then gwa, with. Pumunim gwa, with parents or with my parents. Then, iyagi hesoyo, past tense. So, dito magkasama na yung iyagi-he. So, yung iyagi-he, yung basic form na iyagi-he, nilagyan ng sangsiyot din o, kaya naging past tense. Iyagi-heso or iyagi-hesoyo, talk or nag-usap. So, hagkyuetehe, pamunimgwa, iyagi-hesoyo. I talk with my parents about school. Kinausap ko ang aking mga magulang tungkol sa paaralan. So, isalin po natin sa Korean language ang pangusap na ito. My mother
pay the taxi fare. Ang nanay ko ang nagbayad ng pamasahe sa taxi. So, ang mga salita na gagamitin ay Neda, to pay. Omoni, mother. Object marker na rule. Subject marker na ga. Then, Tekshibi, taxi fare. So, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot. At sa susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, customer, guest. Gamit itong sonnim. So, please subscribe to this channel lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload na mga videos. Like, comment, and i-share na rin po natin sa ating mga chingu na nagsistudy ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.